Lain and Ramirez family, Makatangay family, Rodel Couture Shop, Davao City, Brusa family, Rosalina Maglala, Antonio Castañeda, Jerry Chongco, Semera Ashley Nuestro, Liana Marie Nuestro. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Banji Gagarin. Para sa natatanging kahilingan, nina Sonia Velasco, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Chester Arzuel, Alfonso Luis Ortiz, Chemily Nuestro, Jobel Santiago. Para sa ating kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yung Rios, Samson Trinidad, Jasmine Ara, Ricardo Vasquez, Rowena Ramos, Sherwin Samson, Joshua Gabriel. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Jesus and Munina Lucas, Ricky Ligaspi, Benamin Galauran, Martin and Anita Siuco, Pedelino Siuco, Joey Donaprata, Jose and Alicia Donaprata, Nina Gaza Robles, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Nichelson Abileta, Benito Dailisan, Pilar Rupina Rodriguez Lucas, Leonardo Abileta, Denisa Barbon Makiling, Alicia Villanueva Cruz, Alex Agaw Sr., Norman Agaw, Bernie June Gallardo, Gloria Gallardo, Raymond Damiles, Guadelia de Macalil Lopez, Leopoldo Ulais Abarientos, Leonino Rose Cruz Abarientos, Generoso and Florentina Quinton, Lina de la Cruz, Colin Joy Bravo, Army Bravo, Martin Jason Ligaya, Benjamin Casin, Delilah Alarce, Jose and Alicia Donoprata, Janet Talongsi, Francia Mijares, Teresita Leonardo Santos, Ariel Laos, Ronald Payabyab, Ratmon Pascua, Emmy Pascua, Antonio Pascua, Luisa Sanchez, June Lapuente, Pepito Lapuente, Aida Lapuente, Arnulfo Esguerra, Corazon Esguerra, Diana Esguerra, Glenn Quinton, Beneventura Baplor, Carl Josepilo Santiago, Joel Santiago, Monina Tamayo, Redante Basila, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sabi po sa ating lahat, ikinagagalak namin ang iyong pakikiisa sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, asin, liwanag at pagsunod.
Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo mismo ni Jesus na maging asin at liwanag ng mundo. Tayo'y asin na hadlang sa pagkabulok ng lipunan. Tayo ang magbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa ng pananampalatayang ito, tayo rin naman ay liwanag na magbibigay pag-asa sa gitna ng kabiguan, kapighatian at kawalan ng katarungan. Mga kapatid, aminin natin nating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawa, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Sinabi ni Jesucristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pwede po bang pakipati po muna ninyo ang mga tao sa paligid ninyo ng isang magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Sa mga inaantok po, dahil kakasimula pa lamang ng homily, Father, pakitapik po ng kaunti, pakisabi po sa kanya, gumising ka na at makinig ka sa humilya ni Father. No? Kaya po man din po, ngayon pong araw na ito ay nasa ikalimang araw tayo ng linggo sa karaniwang panahon at tayo po mismo ay pinagtitipon ng Diyos mismo dahil siya ay banal at pinababanal niya ang araw na ito. Alin po siyang purihin at palakpakan sa ating mga pagbasa na narinig sa gabing ito. Mga kapatid, sa ating pong pagninilay sa gabing ito, ating pong pagtuunan ng pansin ang isa sa mga birtud ng ating simbahan, the virtue of moderation. At alam po ninyo, nag-research po ako nung kamakailan lamang kung ano ba mismo ang translation ng salitang moderation sa wikang Filipino. Sa aking pong paghahanap ng kasagutan, isang salita po ang lumabas at namumutawi sa lahat ng aking nahanap. At ito mismo ay ang salitang katamtaman sa wikang Filipino o sa wikang Ingles, the virtue of moderation. Tandang-tanda ko po noon, nung ako pa lamang ay seminarista pa lamang, when I was back then in third year in my theology studies, meron pong isang pari ang natuturo sa amin sa moral theology. At sabi po niya ay ganito, the most often neglected virtues in the Christian moral theology is the virtue of moderateness. Sabi po niya ganoon, maraming mga tao ngayon ang namumuhay ng sobra at may mga tao din naman ngayon na namumuhay ng tapos sa kanilang mga buhay. Sabi po niya minsan, makikita po ninyo minsan sa konteksto ng isang taong kumakain sa buffet, kapag napapansin ninyo na sinusulit niya ang kanyang binayad sa kanyang kinakain, kahit siya mismo ay busog na, susubugin pa rin niyang masubukan ng lahat ng pagkain
upang masulit lamang niya ang kanyang bayan. Marahil po, ang ilan din po sa inyong mga karanasan paminsan-minsan, kapag meron din kayong mga kilala mga kaibigan, na kung saan iisa lamang ang pares ng kanilang mga paa, pero ang minamay-ari nilang mga sapatos, 20, 30 o higit pa. Minsan siguro, iisa lamang ang pares ng ating mga kamay, pero lahat ng generation ng iPhone ay kumpleto siya at marami siyang cellphone. Minsan pa nga po, may ilan pa rin akong kakilala na sa isang linggo, araw-araw, ang iba-iba ang ginagamit ng sasakyan sa araw-araw, at minsan, kulang pa sa isang linggo, ang lahat ng pinamay-ari ng sasakyan dahil sa dami ng bilang na ito. At ito po mismo ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Tayo mismo ay pinapanawagan mismo ni Kristo ng mamuhay sa katamtaman. We live in moderation and we must practice the virtue of moderateness. Katulad po mismo ng sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kayo mismo ay ang asin ng sanlibutan at kayo din mismo ang liwanag ng sanlibutan. At sabi pa mismo ni Kristo sa Ebanghelyo, kinakailangan ang asin na yan ay panatilihin ninyo ang alat na yan upang ikaw mismo ay magbigay ng kabuluhan para sa mundo. At sabi din mismo ni Kristo, ang liwanag na meron ka ay kinakailangan mong panatilihin ang kaliwanagan upang magbigay direksyon sa mga tao. At ito po mismo ang susi ng sinasabi ni Kristo. We live in the virtue of moderateness. Kinakailangan mapalalahanan natin ang ating mga sarili na hindi dapat tayo mamuhay ng sobra-sobra at hindi dapat tayo mamuhay din ng kulang-kulang, kundi mamuhay tayo ng sapat lamang. Hayaan po ninyo kung naliman po natin ating paghinilay sa pamamagitan lamang ng dalawang bagay. Unang bagay na pinapalala sa atin nating mga pagbasa ngayon, we must evaluate ourselves. If we live in excessiveness or in lackness, we must see to it that we live in moderateness. Sa unang pagbasa na narinig natin sa gabing ito, from the book of the prophet Isaiah, narinig po natin mismo doon ang paalala mismo ng propetang ito. Sabi mismo ni Isaías, ang kahalagahan dapat ng pagtutulungan ng bawat sumusunod sa Diyos ang siyang mamutawi sa bawat isang lingkod niya. At mismo sa kapanahunan ni Isaías, kung merong mga taong marunong tumulong, may mga tao din namang hindi marunong tumulong. Pero hindi po porket tumutulong ka palagi at sobra-sobra ang pagtulong mo, ito mismo ay nangangulugang tama na. Minsan, kapag tumutulong tayo sa ibang mga tao ng sobra-sobra, baka hindi na natin sila natutulungan. Baka minsan, sa sobrang pagbibigay natin ng tulong sa ibang mga tao, tayo mismo ang nawawalan. Baka po minsan, kapag tumutulong tayo sa ibang mga tao, nagiging dependent na sila sa atin. Ano po bang palala sa atin? Even if you had a good intention in extending help towards other people, it must be in moderateness. Kinakailangan kapag tayo mismo ay nagkakaloob ng kabutihan para sa ibang mga tao, it must be in moderateness. Alam po ninyo, tanda ko po noon ako mismo ay hinirang po bilang bagong direktor ng mga kabataan ng Diocese of Caloocan. Marami pong mga kabataan ang lumalapit po sa akin at bukod po sa pagiging pari nila, ang tingin po nila minsan sa akin ay parang po akong si Dr. Love. Bakit po? Kasi po paminsan-minsan, may mga ilang kabataan na lalapit sa akin at ihingi ng advice patungkol sa kanilang love story. Meron pong isang kabataan ang lumapit sa akin. Sabi po sa akin ng kabataang ito, Father, pwede po ba akong magbahagi sa inyo ng aking love story? Siyempre po, nagkaroon po ako ng interest at nakinig po ako sa love story niya.
Sabi po sa akin nung kabataan na ito, Father, alam po ba ninyo, nag-break na po kami ng aking boyfriend. Sabi po niya sa akin, Father, alam po ninyo, parang gumuho ang aking mundo nung nakipaghiwalay sa akin ang aking boyfriend. Ang sabi po niya ganun sa akin, Father, lahat-lahat naman ibinigay ko sa Kanya, buong pagkatao ko binigay ko sa Kanya, ang lahat ng meron ako ay ipinagkaloob ko sa Kanya, at kung may kakulangan, sinasobrahan ko pa ang ibinibigay ko sa Kanya. At alam po ninyo, ang sabi ko dito sa kabataan nito, alam mo, kaya kayo naghiwalay, dalawang bagay lamang. Una, baka sobra na ang pagmamahal mo na siya mismo ay nasasakal na. Pangalawa naman, pwede din naman na kaya kayo naghiwalay dahil hindi niya nararamdaman kung gaano mo siya kamahal. At ito po mismo din ang palalas sa atin. In all aspects of our lives, it must be in moderateness. Kahit sa pagmamay-ari ng inyong mga iba't ibang mga properties, ng iba't ibang mga bagay, hindi naman mali ang magkaroon ng mga bagay na ito. Nagiging problema lamang ito kapag ito ay kulang o masyado ng labis. We must live in moderateness. Pwede po ba ninyong tingnan po yung katabi po ninyo ngayon? Pakilalahanan nga po yung katabi po ninyo ngayon, sabihin mo sa kanya, mamuhay ka ng sapat lamang. Kapag nararamdaman po ninyo na sobra-sobra ang isang tao na katabi ninyo, sabihin niyo po sa kanya, matuto kang magbigay kapag may sobra pa. Ngayon naman, sa kabilang dako naman ng katabi po ninyo, pakilalahanan din po sila, sabihin niyo po sa kanya, kung may kulang, dagdagan mo pa. It is a form of reminder for us to live in moderateness. Pangalawang bagay po na ituturo sa atin ating mga pagbasa ngayon, even in Christian holiness, it must be in the virtue of moderateness. Sa ikalawang pagbasa po, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, narinig po natin doon mismo na si San Pablo ay nakikipagdialogo sa mga matatalino at mga marurunong na mga tao. Nung siya mismo ay nakikipagdialogo, sinasabi niya sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi niya ito pinapahayag sa pamamagitan ng karunungan lamang ng tao. Pinapahayag niya mismo ang salita ng Diyos sa patnubay ng pagpapatotoo ng banal na Espiritu ng Diyos. At ito po mismo ang palanan ni San Pablo. Kinakailangan kapag ikaw mismo ay gumaganap at nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lamang puro highfalutin words ang iyong tinuturo, kundi kinakailangan ay mabalansi mo sa pamamagitan ng iyong gawa ang iyong itinuturo sa mga tao. At mismo sa konteksto ng ating pananampalataya, ito rin po minsan ang palalas sa atin. Minsan po kasi sa ating simbahan, masyado tayo nagiging too rigid. Minsan po sa ating mga simbahan, we become too conservative and too traditionalist. And there are also, on the other hand, there are people also who are too liberal and too progressive in their perspectives. Ano po bang pala nito sa atin? Even in our Christian holiness, we must strive to live in the virtue of moderateness. Baka po kasi paminsan-minsan, sa buhay natin, if we become too rigid, masyado na nasasakal ang ibang tao sa pagsunod kay Kristo, and they often feel that they are judged in the church. Baka po minsan, magkamali lang ng kaunti ang tao, masyado na siyang ginajudge ng kanyang kapwa-tao na nasa loob ng simbahan. Ngayon pa man din po, pwede rin po on the other hand, magkaroon naman ng pagkakataon na masyado ng progressive at hindi na masyado at may loose end na at hindi naman lumago sa pananampalataya ang ibang mga tao. Kaya pong paalala ko sa atin, even in our holiness, in following Jesus, we must strive to live in moderateness. Hindi masyadong matigas, too rigid mag-isip, hindi din naman masyadong maluwag. Mga kapatid, ito lamang po ating pag-inilay sa gabing ito.
Pininilayan po natin ang isang virtud ng ating simbahan na pinapakita ni Jesucristo, the virtue of moderateness. Dalawang bagay po ang pinapalalahanan sa atin ito. Una, we evaluate ourselves if we truly live in moderateness. Tingnan ninyo sa sarili ninyo kung kayo ba mismo ay namumuhay ng labis-labis o may kakulangan o ng may sapat lamang. Pangalawa naman, pinapalalahanan sa atin, kahit sa kabanalan, kinakailangan ay pagsumikapan nating nasa katamtaman tayo sa pagsunod kay Kristo. Sa patatapos po ng aking humilya sa gabing ito, isang tanong po ang gusto kong iwan sa inyo. Do you think that you live in your life in moderateness? Sa tingin po ba ninyo, ang buhay po ninyo ngayon ay namumuhay kayo ng sapat lamang o baka po mamaya sobra-sobra o tapos naman? Magsitayo po tayo. Ating ipayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon mamumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umasa tayo sa Kanyang biyaya upang magampanan nating mabuti ang gawain ito. Ating itugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa simbahan, maging liwanag nawa si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at matuwid na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawa silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang mga ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin ding maakay patungo sa iyo ang aming kapwa,
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparenya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain may narito ang iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito ay aming papagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay. Upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinitiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kamayong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San na Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kay San ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakakay na utos
po sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas ng loob. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iniyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magtiwala bago ang komunyon bilang paggalang sa banal na Eucharistia. Kapag ito ay ating tatangkapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mo ang pangkapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuuang naligaw po natin mula sa second collection at pledges ay 2,365,829. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, alas 5 ng hapon at alas 5:30 naman ang banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome. Ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patrong San Bartolome? Kung meron po kayong kwento, himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office. Bilang paghahanda para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, magkakaroon po tayo ng triduum sa kanyang karangalan mula February 8 hanggang February 10, sa kapistahan sa February 11 at pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng may sakit. Magkakaroon ng pagbabasbas at pagpapahid ng langis sa mga may sakit sa mga misa ng 6 a.m., 12 noon at 5:30 p.m. Maaari na po ninyong dalhin ang iyong mga lumang palaspas sa ating simbahan. Ito ay bilang paghahanda natin para sa Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma sa darating na February 18, 2026. Maaaring ibigay ang mga lumang palaspas sa ating mga sakristan mayor o opisina ng ating parokya. Ang mga oras ng misa para sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 12 noon, 5:30 p.m. at 7 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Para po sa lahat na naglingkod sa ating dambana at sa lahat na nakisa sa ating banal na Eucharistia ngayong araw ng linggo, maraming salamat po sa inyong pakikisa at makita-kita muli tayo sa susunod na linggo o sa mga susunod na mga araw. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. Iyukunin niyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat na makapapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na Eucharistia. Humayo kayo taglay
pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.